You're absolutely on the money, and you're catching the heart of the gospel when Jesus says, if you love me, keep my commandments. John 14:15. A lot of folks get tripped up and start thinking, okay, I gotta prove my love by obeying perfectly. But here's the kitchen none of us can do it. That's exactly what James 2:10 is hammering home. For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all. If you mess up even once, you're guilty of breaking the whole thing. That means, by God's standard, none of us truly love him the way he deserves. We all fall short, every single one of us. But here's where the gospel flips the script. The real love isn't about us loving God first or perfectly. 1 John 4:10 lays it out plain. Herein is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sins. God's love is the starting point. He loved us while we were still sinners, while we were still failing, while we were still unable to keep a single commandment perfectly. Jesus is the only one who ever truly loved God and kept his commandments. That's why he came to do what we couldn't, and then to give us his righteousness as a gift. So when Jesus says, if you love me, keep my commandments, he's not setting up a test for us to pass. He's showing us that we can't do it on our own. And that's why we need him. The law reveals our need, but Jesus fulfills it. Our job, trust him, receive his love, and let that love change us from the inside out. That's the gospel. Plain and simple. Juan 14 versikulo 15 kay JB. Kung ako'y inyong iniibig, sundin ninyo ang aking mga utos, Santiago 2:10. Sapagkat sino mang tumutupad sa buong kautusan, ngunit nagkakasala sa isang punto, ay nagkakasala sa lahat. Una Juan 4:10. Dito nagpapakita ang pag-ibig, hindi dahil tayo ang nagmamahal sa Diyos, kundi dahil siya ang nagmamahal sa atin, at sinugo niya ang kanyang anak upang maging pambayad sala para sa ating mga kasalanan. Tama ka talaga. At natatamaan mo ang puso ng Ebanghelyo kapag sinabi ni Jesus, kung ako inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking mga utos. Juan 14 talata 15. Maraming tao ang natitisod at nagsisimulang mag-isip, sige, kailangan kong patunayan ang aking pagmamahal sa pamamagitan ng perpektong pagsunod. Pero ito ang nakakagulat, wala sa amin ang makakagawa nito. Iyan mismo ang ipinupukol ng Santiago 2 versikulo 10. Sapagkat sino mang tumutupad sa buong kautusan, ngunit nagkakasala sa isang punto, ay nagkakasala sa lahat. Kung magkamali ka kahit minsan lang, nagkasala ka sa pagkasira ng buong bagay. Ibig sabihin sa pamantayan ng Diyos, wala sa atin ang tunay na nagmamahal sa Kanya sa paraang nararapat siya. Lahat tayo ay nagkakamali, bawat isa sa atin. Pero dito nagbabago ang takbo ng Ebanghelyo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagmamahal natin sa Diyos ng una o ng perpekto. Malinaw na sinasabi sa una Juan 4 talata 10. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak upang maging pambayad sala para sa ating mga kasalanan. Ang pagmamahal ng Diyos ang simula, minahal niya tayo habang tayo ay magkasalanan pa, habang tayo ay nagkakamali pa, habang hindi pa natin kayang sundin ang perpekto. Kahit isang utos, si
Jesus ang tanging tunay na nagmahal sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. Kaya siya dumating upang gawin ang hindi natin kaya, at pagkatapos ay ibigay sa atin ang kanyang kapirang-birang regalo. Kaya kapag sinabi ni Jesus, kung mahal mo ako, sundin mo ang aking mga utos, hindi siya nagtatakda ng isang pagsubok para sa atin na dapat nating malampasan. Ipinapakita niya sa atin na hindi natin ito kayang gawin ng mag-isa, at kaya natin siya kailangan. Ipinapakita na ng batas ang ating pangangailangan, ngunit si Jesus ang nagbibigay kaganapan dito. Ang trabaho natin, magtiwala sa Kanya, tanggapin ang Kanyang pag-ibig, at hayaan ang pag-ibig na iyon ang magpapago sa atin mula sa loob hanggang sa labas. Iyan ang ebanghelyo, malinaw at simple.